It is 4 p.m. We're redeveloping news to the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this last day of 2025. Malacanang says President Bongbong Marcos will stay in the country and has no scheduled travel for the new year. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro says the president will spend the occasion with his family and his loved ones. Marcos is expected to sign the 2026 national budget in the first week of January. Senator Raimi Marcos says she did not sign the 2026 General Appropriations Act by Carmel report, which she described as a giniling budget. Marcos said she opposes the cuts to government flagship projects, including foreign-assisted projects of the DPWH, amounting to over 120 billion pesos from the National Expenditure Program. She also criticized the reallocation of removed flood control funds to so-called soft park programs such as AIX, TUPAD, and the LGESF. The 2026 spending plan now only needs the President's signature after Congress ratified the plan. And 44% of adult Filipinos expect their quality of life to improve in the next 12 months, according to a November survey by the Social Weather Stations. 38% expect no change, while 8% anticipate a worse quality of life. This resulted in a net personal optimism of plus 36, classified as very high. Another SWS survey shows 89% of adult Filipinos will enter the new year with hope rather than with fear. The figure is down 1 point from 2024 and marks the lowest level of new hope lowest level of New Year hope since 2009. The surveys were both conducted from November 24 to November 30 among 1,200 adults with a margin of error of plus or minus 3% nationwide. And joining us today for this special edition of Wag Po. Hindi pala. Storycon. Joining us today for this special edition of Storycon, this New Year's Eve Storycon. Kasama natin si Manuel Magato, ang parating nababanggit ni Ronald Llamas, ang ating One News Defense Editor. Bumati ka naman dyan. Good afternoon and welcome to my show. Happy New Year po. Oh, sino babatiin mo? Ay, si Aling Minerva. Oh, ano? Si Aling Minerva. Matagal na natin dinabati. Alam mo yung anak ni Aling Minerva, minsan nakasama ko sa UP. Si Nico. Sa isang forum. Yung si forum, Nico. yung forum ni Robbie Alampay, yung Makipiesta. Yes. Ano nga po ginagawa ni Nico? Nasa press one siya. Siya Oo nga, sabi nga niya. Foreign influence manipulation. Yung gumagawa. The famous Aling Minerva. Yeah. At ang kanyang anak na And we have a resident political pundit, Ronald Llamas, on the move. Magandang hapon. Happy New Year po sa lahat ng ating tikapakinig. Mops, nakuha mo ba yung lechon na pinadala ko sa'yo? Balat lang nakuha ko eh. Balat? Okay na yun. Huwag ka naman reklamo. Balat lang nakuha ko eh. Wala yung laman. Baka umatras. Baka umatras yung lechon. Huwag ka magreklamo sa balat ng lechon. Ayos yun. Oo. Ano ba naman yun? Magre-reklamo pa siya. Pero nagpabili ako ng sugpo at saka alimango. For, Wow. Oo, lahat bawal sa'yo ah. Oo, tikim-tikim lang. Hindi, ang alimango, okay ang alimango, basta maraming sibuya. Bawang. Bawang. Hindi, ang habo naman yung sipit ng alimango eh. Wah, parang nung isang linggo natin sa safe house pagkain pa rin ang pinag-uusapan Medianoche. Teka, pansin mo ba si Ronald, mukhang patakas Saan ka papunta? Mukhang tumatakas ka. Meron ka bang iniiwasan? Nasa Batangas. Puntang Batangas. Dito ako mag-New Year. First time. So sino kasama mo dyan? Meron bang New Year countdown dyan? Ha? May New Year countdown? Talaga? Batangas. Ako naman ay magninilay lamang sa nakaraang taon at sa parating na bagong taon. No? Ayan. Tsaka niya lang ako tanungin kung ano na pagnilayan ko. Hindi. Mas ang una kong tanong sino kasama mo sa Batangas?
Walang kasama Siyempre, eh. mga mahal sa buhay. Sino nga yung mahal mo sa buhay? Ikaw naman. Hindi mo napapansin sa ng patungo. Ano ba to? Storycon ba to? O pa? Safe house. Oo. Pansin mo, yung ano niya, yung telepono niya, hindi niya ginagalaw. Talagang nakapirmi lang sa kanya para hindi makita yung mga katabi niya. Ayan. Tsaka yung nga maneho. Tsaka nagmamaneho. Wala nang ganyan. Wala nang ganyan. Sige. Oo. Bagong taon, di ba? May bagong New Year ba si Ronald Llamas? Nawala. Ayan tuloy. Alam mo, mga style ganyan, style bulok yan ha. Yung kunwari, nagcha-choppy-choppy. Oo. Ronald, choppy ka, pero style bulok yan. Oo. Sige, balikan natin si Ronald. No, nawawala-wala signal mo, Ronald. May na-signal eh. Oo. Pero alam ko, style bulok yan ganyan eh. Kunwari, choppy-choppy. Baka dumadaan sa... Ginagaligay mo yung ano, sa may microphone. Pagka ayaw mong Sumagot. sumagot. Okay, so it's New Year's Eve and we will bring back Tito Ronald in a few minutes. We have several mojos who will report to us live from different parts of the metropolis. Yes. Give us updates kung ano yung kalagayan lalo sa mga ospital, sa mga emergency room, at sa mga higit sa lahat sa mga lechonan. Yan. Kung marami na naputukan, no? Na lechon. Alam mo, lahat po tayo mag-iingat, no? Kasi bawal pong paputok. Kaya iwasan po natin. Ayan, yan si Ronaldo. Yan si Ronaldo. Nakabalik. Mukhang kailangan mag-inat si Mogs eh. Bakit? Asa mga kakainin mo? Hindi. Kaya nga, lang eh. In moderation. Yan nga naman parati eh. Maya-maya, tulog ka na naman dyan. In moderation. Yan. Papadala ko sa inyo mamaya kung anong handa namin. Kaldereta. Iingitin ko si Mogs. Masarap yung kaldreta. Kaldereta. Kaldreta nga. Pulado, crabs, katulad nung sa'yo, di ba? Lechon, di ba? Etong si Ronald, nagluluto ka, di ba? Siyempre. Yan. Magaling magluto yan eh. Anong luto mo ng crabs? Chili crabs. Dalawa, yung adobo sa gata at saka yung steam. Steamed. Yung Maganda steam yung with garlic. Yung Steam na with garlic, may chili tapos yung sauce. lechon sa gata. Sa gata. Lechon sa gata. Tawag dito, adobo sa gata. Adobo sa gata. Masarap din yung Maraming bawang at saka spices. masarap din yung salt and pepper crabs sa sangkater ba yung yung roasted garlic. Roasted garlic. Oo. Yeah, masarap yan. Tapos may mga cheese. Save mo ako ng ulo ng lechon. Yung green at saka pulang sili. Oo. Yun. Sangkater bang kanin yun? Ako, Ronald, Ed, baka iwanan ka dyan ni Mogs. Mukhang nagugutom na eh. yung ulo ng lechon, save mo sa akin. Padala mo na lang sa Lalamove. Paprito mo, di ba? Yan. Para may paksiw kinabukasan. Alam mo, masarap Actually, ang ulo. pinalalamove ko yung lechon ko eh. Galing dyan sa Manila, pupunta rito sa Kwan eh. Kawawa naman yung rider na pinaglalamove mo ng lechon. Di amoy na amoy Pwede niya. pala yun, motorsiklo, lalamove. Pwede naman. Lechon. Pero kawawa naman siya kasi naamoy niya the whole time yung lechon. Oo. Tapos tumutulo. Hindi, pwede naman pwede naman yung nasa Lalamove na yung L300 para sa loob ng... Banda, ang gagamitin eh, motor. Oo, mas mahal yung L300 eh. Ikaw naman, masyado ka naman. Siguro, hindi lang lechong abo yun. Lechong baka rin yung pinapa-order mo, Mox eh. Alam mo, masarap yung ulo ng lechon tapos iprito mo ng malutong na malutong. Ay nga, oven bake. Di ba? Hindi, iba yung pritong na malutong, yung talagang deep fried eh. Nako. Taas ang Bukas, cholesterol. pritsyon na yun. Bukas, pritsyon, tsaka Diba, paksiw na yan. Paksiw. Oo. Siguro may matira. Oo. Yun. Teka, pag-usapan naman, pagkain na naman. Teka, mag-ano nga tayo? Mag-store na tayo. Parang galit na naman si Ate Amy ah. Oo, ginilig budget daw eh. Parang galit na naman si Ate Amy. Pinalit na naman ah. Well, she also has a good point kasi napunta yung malaking bahagi ng budget sa mga tupad, AIX, sa ayuda. MAIFIP. Pero I also remember having done several explainers kung saan lumalabas na isa sa mga malalaking beneficiaries ng AIX, si
si Jaime. si Jaime Marcos. Jaime mismo. Marami siyang Kaya- distribution ng AX eh. Oo. Correct. Kaya sana yung the better messenger ay hindi nakikinabang doon. Katulad ni Ping Lacson. Dito mga bumoto siya with reservations. Diba? So, yun lang. Good point from Jaime, pero maybe not the right messenger. Oo, kasi Yes. siya mismo nakinabang eh. Oo. And Correct. isa siya sa mga malalaking malalaking distributor ng AX ng the last few years. Oo. Parang kanyan parang si Manny Mogato, mag-a-advise sa atin na kumain ng healthy, huwag kumain ng lechon, no? Parang mali yung messenger. Ano? Tapos siya pala kumakain, ano? I also remember kasi ang dami ko nahanap na mga images online kasi pinapost sa Facebook page ng ng mga LGUs tsaka ng Facebook page ni Jaime rin dati. Yung mga distribution ng AX, distribution ng AX by Senator Jaime Marcos. Nakapangalan talaga sa kanya. Pero bawal na yan sa bagong GAA. In fairness, hindi lang siya yung ganon. Marami silang ganon. Pero Hindi, pero under this new GAA, bawal na raw yung umepal, yung mga politiko. well, yeah. Ah. Pero meron pa rin GL. Oo, meron pa rin. Pipila pa rin. Sorry, guarantee letter. Meron pa rin guarantee letter. Yung guarantee letter, pipila pa rin yung tao dun sa tanggapan ng mga politiko. Kasi bookends yan eh. Bookends po yan. Doon sa umpisa ng proseso, yung pipila yung mga tao para makakuha ng guarantee letter o undertaking o gransya mula sa politiko para siya ay mabigyan ng ayuda o kaya ay ng yung MyFIP, yung medical assistance. Pero sabi sa akin ng mga kakilala ko, napaagalante raw ni Jaime sa GL. No? Mababa raw yung 10,000 ang binibigay niya sa mga pasyente. No? Ang sabi ni Senator Ping Lacson ay gumawa sila ng mga rules daw para hindi na yung mga politiko ang magbibigay ng mga GL na yan. Yun ang sabi DOH ni na. Senator Ping Lacson, no, na nakausap ko siya kanina. Sabi rin niya ay tutol siya dun sa program allocations, maliban lang dun sa pondo para sa military. Sa Ano, organization. kailangan daw natin yung program na yun para sa armed forces natin. yung Para foreign assistance protektahan projects. yung ating bansa. Lalo na dito sa aggression at invasion ng China. Magkano ba yung program? Sabi niya na wag daw tanggalin sa program yung foreign assisted. Yun. Yan, no. Ronald, magkano ba yung modernization fund na program? 40 billion ba o 50 billion? Hindi ko sure yung yung final na nakalagay. Yung final. Kasi yung Ikaw proposal, ikaw ang defense expert Ano bang nakalagay? nung proposal kasi umabot sa 90 billion eh. Yung modernization fund, no? Kasama na yung unprogram tsaka yung program funds. For Kaya 26? 90. For 2026? Oo, for 2026. No? Hindi ko lang alam kung nasunod yun. No? Kasi hindi ko nakita yung Pero final eh. kasama na doon yung program. So malamang Oh. mas smaller yung program. Dun sa main Hindi, mas malaki main yung process. unprogram, Ronald. Parang 50 billion yung unprogram eh. Ano no? 50 billion yung unprogram. Dito sa 2026. Oh, 40 billion lang yung binigay sa regular budget. Oh, pero kulang pa rin yan. Kasi Yes, kulang pa rin yun. yung Pero wish list ni Pangulong depende rin, Marcos, Bogs, kung saan gagamitin 2 trillion eh. Oh. Ha? Depende rin kung saan gagamitin Halimbawa, dapat ang gawin na natin, mag-create na tayo ng ating drone industry. Parang Ba? Ukraine. Effective ngayon ng drones, saka mas mura. Oo. Alam mo ba, Ronald, na bumibili ng drone yung military sa China? Sa off the shelf, yung mga commercial supplier. Baka ibalik sa atin yung mga drones na yun. Baka Ang gamitin dami, natin sa atin. ang daming binili ng military na 3 klaseng drones. Oh, pero yung Japan nag-o-offer, tsaka yung Ukraine Pero nag-o-offer. kasi kung tayo yung gagawa, Kaya yung naman natin Ukraine yan eh. yung Ukraine magaling dahil dati wala silang drone industry. Tsaka sa Ukraine, kinuha nila yung makamura tayo sa technology ng ibang Ukraine. bansa, tapos gumawa sila ng sarili nila. Oh, yung Japan may offer din na magbigay ng drone. Mhm. Yeah. Oh. Imagine mo yung mga drones ng Ukraine, kayang wasakin yung mga Barko. tangke ng Russia na millions of dollars ang halaga. Yung drone nila, yung anti-tank nila, $100 lang. Imagine mo yun, di ba? Yun ang asymmetrical warfare.
Yun sana ang gawin natin pang depensa ng ating territory. Tsaka meron silang underwater drones. Actually, meron tayong underwater tsaka surface drone na bigay ng kano, no? Nasa Palawan, no? Tinitrain yung ating Philippine Navy doon sa Oyster Bay. Yala, nagchapi ulit si Ronald. Ronald, nagchapi ulit. We'll bring you in pag nag-clear ang signal mo. Nagchapi ka kasi your mobile eh. Anyway, pasok natin si Mojo Julie Baisa who is coming to us live from Bocaue, Bulacan kung saan I suppose nandun siya sa mga bentahan ng paputok. Yan, oh. Julie, can you hear us? Yes, Bok, bumugso na ulit yung mga bumibili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, ano? Meron ng stop ng war. Julie, anong pinakamabenta dyan sa Bocaue? Ang pinakamabenta ngayong araw, fountain, lucis, at saka yun pong fireworks pa rin, of course, ano? Pero sa mga paputok, ubusan na yung sawa na tinatawag nila sawa, yung mahabang paputok, wala nang mabibili sa ilan sa mga tindahan dito. Nagmumura na rin yung presyo, ano? Kaninang umaga hanggang gatanghali, ang presyo nung, let's say, sa lucis 50 to 250 pesos. Ngayon, yung mga kaninang binibenta ng 150, 100 pesos na lang ngayon. Sa fountain, nasa 150 to 1,500 din yung presyo. Ngayon, meron na rin na tigwa 100 and yung usual na binibenta ng 350, 250 na lang. Marami pa rin book yung mga humahabol. And Sir Manny, ito, marami pa rin yung mga nagla-last minute shopping ng mga paputok at mga fireworks. Ang sabi ng mga nakausap natin, naglalaan sila up to 15,000 yung iba na para ipambili ng paputok kasi nasanay na rin naman daw na nagpa-fireworks o nagpapaputok kapag bagong taon. And isa pa, pampaswerte daw sa pagpasok ng bagong taon. Ngayon, in terms of safety naman, kakaikot lang ng mga tauhan ng Philippine National Police, another round of inspection daw para masigurado na hindi na ibebenta yung mga illegal na paputok. And to make sure din na may fire extinguisher at saka may laman yung drum ng tubig dito sa labas ng mga tindahan. Ayan. Julie, Ano ba ang illegal na paputok? ay binila din. Plapla, Piccolo, 31 po yung nasa listahan ng PNP. Ilan nga dyan yung Plapla, Piccolo, Goodbye Lolo, Super Goodbye, Lolo. Philippines. So yung may mga Goodbye, tsaka yung Bin Laden po, yan daw kasi yung mga hinahanap kasi yan daw talaga yung mga malalakas. Oh. Pero kumpara nung nakaraang taon, Julie, kamusta ang benta ngayon? Matumal ba o pareho lang? Actually, tinanong natin yung ilan sa mga tindahan. Ang sabi nila, kumita naman daw sila. Kasi kung titingnan mo kasi yung assessment kanina, Sir Manny, parang parang butas, parang kakaunti yung tao, parang malamlam yung pagpunta. Pero pag tinatanong naman natin sila, sabi nila, nauubos naman daw yung mga stocks and hindi naman daw nalulugi. Kasi alam mo, nung nakaraang taon, no, nung bata pa ako. No, teka mo, teka lang yun. Kasi wala pang Pasko, puputukan na eh. Ngayon wala akong marinig na paputok sa lugar namin eh. Mog, so panahon mong bata ka pa, kanyo nata pinakaputok ninyo. Oo, yung kawayan, no? Lalagyan May mo ng lusis na ba kalburo. nun, Sir Manny? May lusis na po. Meron. Yung Meron na. maliit. Ikaw naman, Oo. Yung lusis kasi Gunpowder mabilis sa maubos, diesel. mura kasi eh. Ay, Quitties. Si Manny Mogato, takot yan eh. Watusi lang yan. Di ba, yung mga Quitties, meron ba dyan? Wala po. Karaniwan talaga dito, mga pailaw. Okay. Oh. Tsaka yung ngayon, yung higad. Ano higad? Yung Ay, parang paputok po, sawa. paputok. Parang sawa. Sigas Maliit na sawa ang higad. Akala ko. Maliit na sawa. Meron pa rin pong maliit na higad. Oo. Ah. Ang anak ko, yung higad, si Lord de Bere. Okay, pero Julie, ito yung kakaiba sa Pilipino naghanap ng swerte kaya magsusulog ng pera. Oo, correct. Tsaka pag Sinasabi ko, naputukan, actually kanina malas na yun. tinatanong ko nga, nakailang tanong ako, paano po ba nagiging swerte, ano? Ang karaniwan kasi binibili nila, fountain, fireworks, at saka nga po yung lucis. Ang sabi nila, maganda raw yung naiilawan yung bahay pagpasok ng bagong taon para bright din daw. Maliwanag din daw yung pagpasok ng taon at yung pagpasok ng pera. And out of curiosity, naitanong ko na nga rin po na ano pa yung ibang itinatambal nila bukod dito nga sa pagbili ng paputok. Sinusunod din daw po nila yung mga swerteng pagkain,
yung paghahain ng mga isang buong isda, yung mga ganong bagay. So, swerte rin po yung mga bumibili kasi kung up to 15,000 yung mga nagbebenta. Kasi kung up to 15,000 15,000 yung budget ng bawat Oh. makakausap natin. Oh. Kanina umaga, actually pataas Nung umaga parang 2,000 lang yung sinasabi. And then eventually nakita ko kahon-kahon na yung pinapasok nila sa sasakyan nila. So yun nga yung mas mahal na, mas malaki na yung kanilang inilalaan na budget. Alam mo yung nabanggit mo yung isda, no? Pag kinakain pala yan, hindi pwedeng baliktarin. Di, kakainin mo dire-diretso yung buto tatanggalin mo pagkatapos Oo, abutin pero yung buto. bawal daw baliktarin, sabi sa akin ng Philippine Navy. At teka, anong kailangan ng isda doon sa paputok? Kasi pagka yung kumain ka rin ng isda, biniligtad mo, lulubog yung barko. Anong kailangan mo ng isda sa paputok? Kasi sinabi niya kayo na, yung isda ang handa eh. Okay. Akala ko dahil may plapla na paputok eh. Plap-plap, maputok din yun. Oo. Ang gulo natin. Happy New Year nga sa iyo dyan. Okay. Alam mo, okay. Ronald, Manny, Julie, I'll also be the Grinch today. Kasi itong tanong ko wala si Ronald. Ito yung tanong ko kahapon eh. Kung talagang mas nakakaswerte ang mga paputok tsaka yung mga bilog na bagay. Yung mga prutas. Abay, napakaswerte ng mga nagtitinda ng mga yan kung gano'n. Yes. Dapat naka-polka dots ka. Edi dapat napakaswerte na nila ngayon. Kasi ang dami nilang gano'n. Pero swerte sila sir Bok, swerte sila kasi ito Mabente. ilang taon na nating napupuntahan to mga to. Sila pa rin talaga yung pangalan ng mga store. So ibig sabihin talaga mabenta. Oo. Kumikita. Oo. Kumikita. At Kumikita. saka ang chika nga po. Hindi, kanina Ano? itong Ano? certain store na to, ang chika, parang ngayong, bago itong bagong taon, meron daw bumili ng worth 120,000 for personal consumption ng mga ng mga fireworks. Isang tao lang yun. 120,000? Grabe, no? Yes. Hindi ba Isang gabi lang contractor yan? Isang gabi lang. Isang gabi lang yung susunugin. Sabi ko nga po, nasa Bulacan ako, parang kinabahan ako kung sino yung bumili. Baka contractor yan. Oo nga, no? Oo. Tiga dyan yung mga contractor eh. First district ba yan? Ano? Ano ba yung Bukawi? First district ba yan? First District. Oo. Yes. Okay. Bigla- Tsaka yung biglang katabing tahimik. barangay, yung katabing bayan, Santa Maria. Santa Maria. Doon may bahay daw yung ilang po. Oo. Bigla napunta sa kontratista yung story. Oo, tsaka yung isang senador, taga Bukawi. Diba? Sige. Julie, teka, may tanong sa'yo si Mogs tungkol sa ano yung, ikaw sa mga hindi nakakaalam, maliban sa pagkukover ng mga paputok, mga putukan sa Bulacan, si Julie nagkukover ng mga putukan sa Palasyo. Yan. Mga puputok na storya. Ano yan? Unang tanong, Julie, nasa ba si Pangulong Marcos? Nasa Malacanang daw po, hindi daw po magbabiyahe si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang sabi nga, re-reviewin daw na mabuti yung ating budget na inaasahang malalagdaan nga po by January 5 next week, Monday next week. Monday. Aba, talagang Monday na, ha? Oo. Oh. Teka muna, Julie, no? I-review natin yung nakaraang 2025 kasi last day ngayon ng taon eh. Ano ba ang mga mahalagang nangyari dyan sa Palasyo sa taong 2025? Siguro po ang sisimula natin yung mga pinakamalalaki, no? Of course, yung bahiya naman kayo na pag-expose Yung ng SONA. Pangulo doon SONA. sa flood control anomaly. And kung ang tatanungin niya ang palasyo, napaka-big deal niya na sa Pangulo mismo nang galing at masasabi nga na paanong maituturo or maipapahid sa kanya, siya mismo yung nag-expose. And then yung domino na yan, tuloy-tuloy na. Nung hinahanapan siya, what's next or anong naging action, 30 days after ng SONA, nilunsad naman po yung sumbong sa Pangulo website. And then eventually, ito na nga recent na paglalabas ng mga arrest warrant at anong mga listahan ng mga dawit na kongresista, contractors, iba pang mga pangalan, mga employees ng DPWH. Ayan, oh. Hindi nyo ba kinonsider yung pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC? Isa sa pinakamalaking balita dahil may far-reaching epekto hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international. Yes, pero Sir Manny, kung tatanungin mo kasi yung palasyo, parating ang sagot, hindi ba kikialam, ginagawa lang yung mandato, parang nailalagay siya sa ilalim ng mga issue. Kumbaga, parang ganun yung nagiging sagutan kapag humihingi ng reaksyon eh. Hugas kamay.
Di ba? Di naman pwedeng ma-arrest yun kung di pinayagan ng Pangulong Marcos. Pero mandato lang daw po and ginagawa lang naman kung ano yung naging utos, kumbaga. At Interpol lang ang huli. Oh, hindi naman ICC. No? Oh. Anong prognosis natin for the coming year? 2026. Kahit first quarter man lang, Oo. kahit first quarter. Oh. Meron bang meron bang makukulong na? Anong tingin mo malalaking story mga galing sa iyong beat? Actually, yun nga po yung sinisingil namin, kasi ang sabi bago magpasko. Mm. Tapos ang nangyari lang, may mga lumabas lang na warrant bago magpasko. And sa budget, medyo napag-iwanan din kasi last year, 29, if I'm not mistaken, 29 po na pirmahan yung GAA. And ngayon, ito, inabot nga tayo ng kung mapipirmahan man sa January 5. So inaasahan natin, flood control pa rin yung magiging takbo nung istorya dito sa palasyo, lalo na po na si Pangulong Bongbong Marcos lagi naglalabas ng mga vlog at saka report tungkol doon sa development dyan sa flood control. Okay. Maraming salamat, mobile journalist Julie Baisa. Thank you, Julie. Happy New Year. Happy New Year po! Oh, si Tito Ronald, hindi na nakabalik. Anong paliwanag nila? Yun, si Ronald. Oh, Bok, anyan ka pala. Ito. Hanap ka namin eh. Yeah, tinatanong ko nga kung anong paliwanag ng Malacanang eh. Teka, si Julie ba nandiyan pa? Wala na? Bumitaw na. Wala na. Bitaw na. Bumitaw Oh. na. Sige. Sorry, Bok. Nagsasagot kita. Sorry. Nagsasalita pa. Pero wala na yung video niya eh. Anyway, Bok, let's also bring in our mobile journal, si Yeda Pascual, now at the East Avenue Medical Center in Quezon City. Yeda, kamusta dyan? Meron na bang mga pasyente? Marami na ba ng putukan? Bok, so far wala pang napuputokan ngayong araw na ito. Nako, buti Pero as naman. of December 21 ay meron silang 6 na itala na firework-related injury. Pero ang huling natalang kaso ay noong December 28 pa. So matagal-tagal na, ngayon nga wala pa. Pero ina-expect nga, historically, sabi ng pamunuan ng EAMC ay dadagsa yan mamaya after 12 midnight or ang pinaka-peak nga daw ay morning ng January 1st. Kaya inaasahan nila na dadami yung tao. So far ngayon, maluwag-luwag pa yung kanilang ER. Pero nakaredy naman na yung mga gamit na talagang manghihina ka kapag ka nakita mo. Pamputol, no? Pamputol Yes. ng daliri, kung ano-ano mang puputulin dyan. Yes, sama kayo dyan. Ang pinaka-worst Verbal case lagari? na na-handle nila simula 2 cases noong December 28 ay naputulan ng daliri nung hintuturo. Oo. Yun pa lang daw. Actually, moderate pa nga lang daw yun. Hindi pa daw yun severe. Kasi ang mga pinakamalala talaga, yun talagang pinuputulan ng kamay, ng paa. Talagang hasabukan. Ayan. May lagari dyan, pamputol. Yes, meron. Oo, malaki Marami ba? na. Mga, Hindi lang lagari, mga gamit na nakahanda. meron parang pliers na Right. na blade yung yung pang crunch. Kasi buto no? Oo, buto. Oo. Ayan. Ayan, 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 oh. Tires, May mga martilyo Ayan, may po. martilyo pa, oh. lagari, martilyo. Tama. Ayan, nako, nakakatakot nga yan. Kung ayaw niyong ma-Frankenstein. Oh. So, ingat po kayo, no? Para maiwasan niyang mga gamit na yan, na magamit sa inyo, wag na kayong magpuputok. Manood na lang kayo ng fireworks display sa mga countdown areas, di ba? Yeah. Tama. Gumamit na lang daw ng turotot kaysa magpaputok para iwas Ayan, sa oh. peligro ngayong bagong taon. Pero tsaka yung mga kaldero, pagka palu-paluin yung gano'n, no? Para maingay. Oo. Mogs, medyo parang feeling mo, yung 1979 na Ganun ginagamit namin. Ang kabataan parliamentary namin, election sa batas ng pambansa na noise barrage yan. Oo, yung kaldero. Oo. Pasensya na, mga kaibigan, si Mogs medyo ibang henerasyon. Hindi na yata inabot ni Yeda, yung mga kaldero, tsaka palayok. Ginagawa yan ng tatay ko. Ayun. Until Yung Kasi kawayan. edad ko, yung Yes. Ay, Yung kawayan. Yung Ronald. kanyon. Oo, kanyon. May kalburo. Kalburo. Oo. Ay, tanong natin si Yeda, Ronald. Nga pala, Yeda, kasi pinagbabawal din yung mga kanyon, di ba? Tsaka mga boga. Oo, bawal. By any chance ba, napaliwanag ba sa atin dyan kung bakit delikado yung mga yon? Just in case, napaliwanag nila. Kasi, nung panahon ni Mogs kasi, ang mga kanyon, Kawayan. na kawayan, Oo. yun ang paputok ng bayan. Correct. At least nung panahon yun, nung mga dekada 40. Ay, di naman. Oh.
Hindi, nung panahon ni Mogs, tunay na kanyon yun. World War II yun eh. Oh. Then, The galleon trade pa tayo. napalitan ng mga PVC pipe. Oo. PVC Mga pipe. galleon trade pa tayo eh. Galleon trade, di ano yun, yung mga bakal na Kaya nga, kanyon. mga galleon Oo. talaga. Juan. Sorry, magulo kami, Yeda. Pero would you know kung just in case you know, kung anong paliwanag, kung bakit bawal na ang mga ganong kanyon ngayon? Sumasabog kasi yun eh. Sumasabog ba? Yeah, Oo. masabog kasi at saka delikado din talaga. Pero ngayon, wala naman daw na italang gumagamit na niyan dito sa Quezon City as per admin ng EAMC. So, ang natalangan nila ngayon, yung paggamit ng mga piccolo, quitis, whistleblower, 5-star. Ayan yung mga nare-report na nakaka-cause nitong mga paputok na naputol. Ay, kasi unang-una wala nang kawayan Okay eh. yung whistleblower parang Senado Okay, ito yung dahilan dyan eh. Kasi nung panahon yun, yung mga kawayan na ganun, ilalagay nila kalburo, di ba? Oo, kalburo. Oo. Tapos lalagyan ng konting tubig yan, Tubig. tapos hahalu-haluin ng konti. Yung chemical reaction yan will create acetylene gas. Oo. Oh, acetylene. yun ang sumasabog. Pinag-welding. Parang si Ed, parang scientist Oo, ano yan eh. Chemist. Yung pinag-welding na gas. So, naipon yan sa loob. Tinuturo ba sa Don Bosco yan? Di ba ikaw gumagawa ka ng IED dati? I refuse to answer because my answer might incriminate me. Ayan, oo. So pag hindi ka maingat, delikado 'yun, lalo na pag lalo ngayon kasi mga tao tuturo yan sa kung kani-kanino eh. Kung dati may konti pang disiplina, ngayon mga tao tatakbo-takbo sa kalsada tapos ituturo yung boga sa mga mukha ng kung sino-sino. Kapag may dumadaan ng tricycle, sabog na ng sabog. O, kung gusto niyo ng paputok, di Kaldero na. bumili kayo ng fertilizer at saka kerosene. Delikado yan, Huwag tayo Mogs. pumunta doon. Tunay na. Parang kwan yan anarchist manual. Oo. Alam ko yung formula niyan eh, pero huwag namin pag-usapan. That's basic chemistry. May potassium pa yan Huwag natin pag-usapan yung mga detalye dahil delikado. Wag na. Ito talaga si Yeda, Mogs, oh. maraming salamat. Thank Sorry, you, magugulo yung Yeda. mga tito mo dito. Happy New Year! Tahimik tuloy si Tahimik. Yeda. Ginugulo nyo buhay ni Ed That's basic chemistry dati. May formula yan eh. Ilang percent. Ed, let us not go there. Kaya nga, I will not go beyond that because that's basic chemistry. It's in the anarchist cookbook, in other words. Anarchist cookbook. Talagang saan na pupunta ang usapan Ayan natin? Oh, sorry. Break. You're watching Storycon on One News. We need to take a break. We'll be right back. 2025 was, like every year, packed with stories. But it wasn't all doom and gloom. There was plenty to smile about as well. Here's a look back at some of the Associated Press video stories that captured attention around the world and provided some moments of brightness throughout the year. A humpback whale bit off more than it wanted to chew off the coast of Chile. Adrian Simancas thought he was dead, but the whale released him unharmed. His dad captured the whole thing on video. The world collectively screamed and then cheered. Floodwaters from Typhoon Wifa filled a Philippine church, but Jade Rick Vadillo and Jamaica Aguilar decided that love is stronger than the weather. So they went ahead with their wedding, wading through knee-deep water with their cheering guests. A baby seal walks into a bar. That isn't the setup to a joke, it actually happened in New Zealand. Bella Evans, co-owner of the Sprig and Fern, the Meadows, said grab the salmon. Patrons used the fish to lure the seal into a cage and take it to safety. In Mexico, a quinceañera is a traditional coming-of-age celebration to mark a girl's 15th birthday. But so few guests showed up at Isela Santiago Morales' party that her father posted on Facebook that he had plenty of food that shouldn't go to waste. What followed was a national outpouring of support, and a bash at a stadium with thousands of guests and more than a dozen musical groups. Among Isela's presents were a scholarship and a plot of land. What have you got? Dude. Leave it to a cat to turn petty crime into joy.
From socks to clothespins, this furry felon stole half the laundry in his New Zealand neighbourhood, earning the legendary title Leonardo da Vinci. You struck that stuff. Ooh. In Nepal, joy and tradition intertwined as a tiny girl with a serene gaze was carried through festival-crowded streets to begin a sacred new chapter. At just 2 years old, Aryatara Shakya became Nepal's newest Kuma, a living goddess. An AP photo captured a dapper man at the crime scene of the Louvre heist. As the photo went viral, people around the world speculated who it might be. A detective? An insider? An AI-generated image? Pedro Garzon Delvaux let them wander, choosing mystery over the spotlight before coming out as a 15-year-old fan of fictional detectives who had accidentally wandered into global fame. And finally, 2 Brazilian nuns went viral after delivering an impromptu performance on a Catholic television programme. Sister Mariazele Cassiano, who helps young people struggling with drug addiction, told the AP that the whole thing was spontaneous. Rapaz, que é isso, cara? Isso aqui é essa família de amor, é alegria, gente. A alegria de... Three Israeli hostages have come home after over 470 days in captivity. I got like 9 million more than anybody else had ever gotten. They said we lost. And because of that, I said to Melania, what do you think? And she said, you want to do this again? An Army Black Hawk helicopter and an American Airlines passenger jet collided about 9 o'clock this evening. Vatican says that at 7:35 this morning, Pope Francis died. Standing on the banks of the Guadalupe River, the site of some of the worst damage to come from the floods that ripped through this area on July 4th. This is Panom Dongrak Hospital in Thailand's Surin province. It was hit yesterday by Cambodian artillery shelling. So Donald Trump, since I know you're watching, turn the volume up. We've got developing news in the stories behind headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course, still with us on this last day of 2025, ang ating one and only, si Mr. Manuel Mogato, ang ating Pulitzer Prize winner at ang ating defense editor. At of course, via Zoom, siya po'y nakalanding na sa kanyang hacienda, si Tito Ronald Llamas, ang ating resident political heckler.
Well, at least stable na yung ano niya. Nasa Bali pa? Sarap ng sariwang hangin. Nasa Lipa ka ba? Sarap ng kwan? Oo. Sarap ng sariwang hangin. Malamig Hindi dyan. mo mabibili to. Malamig dyan, Bok. Oo, kasi ano yun plateau, yung Lipa. Nakita mo yung kutis ni Ronald, parang gumaganda dahil sa klima eh. Oo. Saan yung hilo ko? Yung hilo? Hindi. Huwag ka Huwag na yan, wala. mag-ilisyon. Wala yan, wala. Abusado ka na May hilo, doon. may hilo. Wala, hindi lang Umabuso makita ka na. Sige. Sobrang kwan ko, sobrang bait ko. Ito yung talagang mabait. Kung makakausap natin ngayon na si Merrimon Reyes, ang ating mobile journalist, reporting to us from the Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa Tondo yan, di ba? Hindi, sa Santa Cruz. Santa Cruz. Okay. Yan, Santa Cruz. Ang ganda naman ng t-shirt ni Merrimon. Thank you, Ronald. Bok, Manny, magandang hapon and advanced Happy New Year. Happy New Far, Year! dito sa JRRMMC sa Maynila, from December 21 hanggang ngayong araw na to, 15 yung naitala nila at nadala dito ng mga fireworks-related injuries. Pero mukhang madadagdagan na siya ng isa kasi kani-kanina lang merong dumating dito na babae at doon hindi pa natin nakakausap yung doktor kasi kausap pa niya yung kamag-anak nung babaeng dinala dito. Pero ang nakita natin na tinetend ng mga doktor is yung around the eye area. And karamihan kasi doon mula sa 15 ay 4 dito yung mga injuries na may kinalaman sa mga pinagbabawal na paputok katulad ng 5-star at triangulo. Meron 3 galing sa King Kong, sa Plapla 3. May 2 injuries mula sa di mapangalan ng paputok. Meron din tigitigisan naman sa Bawang, Quitis at saka Bin Laden. Inaasahan yung pagdagsa ng mga pasyente or netong mga injury na related sa fireworks mamayang gabi, pahating gabi, kasagsagan ng pagsasalubong sa bagong taon. Pero nevertheless, hanggang January 5, naka-code white lahat ng DOH hospital. Ibig sabihin nun, on full and high alert ang mga medical personnel sa lahat ng casualty, lahat ng medical cases or emergencies na daragsa mula sa mass gatherings, mula sa calamities, o kaya naman daw sa mga selebrasyon tulad ng pagsasalubong sa bagong taon. And tulad dito sa likuran ko, yung sa side kasi na to, ito yung triage mismo. And dito, yung unang dadaan talaga lahat ng mga pasyente, especially yung mga related sa mga paputok. Yung mga minor to moderate cases, dyan siya papasok. Pero yung mga severe cases na posibleng kailanganin ng operasyon or ng surgical operations, dito sa loob mismo sa emergency service complex na ipapasok. Meron din silang in-implement ngayon for the first time sa ospital, ang tinatawag dito flexible zoning. So for example, kapag kinulang yung hospital beds para sa mga pasyente na nag-undergo ng mga operasyon, manghihiram sila o ipapahiram yung mga hospital bed mula sa mga section naman dito sa hospital na hindi masyadong tinatao. For example, yung sa ENT section. So yun yung ginagawa nila. At the same time, vacant din as much as possible yung mga hospital bed dito sa emergency service complex to pave way para sa influx ng mga pasyente mamayang gabi. Okay. Meron mo na, bagay kasi tetanus ang isa sa mga problema, di ba? Infection, in other words. Kahit masabugan ka, which is of course malakas na apoy yan, at may danger ng tetano kasi yung mga pulbura at saka yung mga wrapping. Yung mga wrapping yan, maaaring mag-embed sa yung balat eh. Tama, Bok. Saka yung mga possible yung mga debris. Kaya ang sinasabi ni Dr. Cynthia Versosa, siya ang chair ng Emergency Service Complex dito sa JRMMC, na kapag ka merong matamaan na kahit anong bahagi ng katawan, bago pa man daw maihatid sa ospital or before bringing them to the hospital, hinisin daw na maigi yun, takpan, and then dalhin daw agad sa ospital. Wag na raw patagalin pa. Kasi ang problema rin dito, bukod dun sa lesions, kapag may mga bukas daw na sugat, yung posible nga na magkaroon ng infection. Kaya importante dito yung anti-tetanus shot. Ito, tanong natin isang eksperto dito, si Tito Rol Llamas, nag-training yan, I'm sure, sa triaging sa Sabah nung dekada 70 at dekada 80. Ronald, ano yung bagay na gawin kung sakaling mga ganyang emergency na nasabugan ka, whether ng paputok o ng ibang klaseng putok? Granada. Mga dahon. Dahon lang? Bayabas. May antiseptic properties pa yung yung bayabas. Kaya pag tinutuli... inunguya mo yung bayabas, tapos bubunga mo. Meron. Parang hindi ata antiseptic ang inunguya mo. Tapos gagamitin mo yung pinakulang kaya lang tubig, pagka inunguya mo, minsan nalulun mo kasi masakit. Delikado pag si Mogs ang ngunguya eh. Baka lalong mapasama. So pakuluan mo na lang. Tapos yung napakuluang tubig ng bayabas, gamitin mo pang linis. Mga every 4 hours. Aba, talagang may scientific siya na Hindi kasi may
medical value yung May medical properties ng bayabas. bayabas. So, Kaya sa gubat ka, kailangan mo mag-improvise. Kung may bayabas sa gubat, kung wala. Common naman yan eh. yan. May special tip tayo mula kay Tito Ronald Llamas, ang ating veneranong tatawag ko sa kanya. Pero maliban dyan, Merimon, ano bang malaking balita nangyari 2025 sa Senado? Oo, si Merimon nga pala yung nagko-cover ng Senado. Kung hindi siya nagko-cover ng sakuna sa mga ER, nagko-cover siya ng mga sakuna sa Kongreso, Senado. Meron pa bang katulad ni Senator Ping Lacson, Merimon, na yes with reservations? Ronald, Siya lang kasi narinig ko na yes with reservations. Meron pa bang iba? Oo, marami-rami pa. Sina Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan. Yung kay Senator Kiko Pangilinan, okay siya doon sa BICAM report, pero ang reservation niya is yung pag-establish ng MOA ng Department of Agriculture sa DPWH. Parang mas gusto na dito, LGU na lang daw ang makakasama sa especially sa mga farm-to-market roads. Yun yung sa reservation ni Senator Kiko. For Senator Risa Hontiveros, even sina Senator Rodante Marcoleta, umiikot naman ito. Yung kay Senator Risa, yung sa unprogrammed appropriations, yun yung medyo na-question pa ng Senadora na approvean siya at the BICAM level. Kay Senator Marcoleta, gusto niya makatulong. Wala naman doon sa kanya problema. Nais na makatulong lalo-lalo na sa mga mahihirap. Pero kinwestiyon ng Senador yung effectivity ng mga ayuda program. So yun. Plus yung sa ilang mga senador pa, sina Senator J.B. Ejercito, okay din sa kanya. Pero ang concern niya dito, yung sa MAIFIP, for him, mas maganda raw sana kung sakali ma-dissolve na to and then mabigay na sa pagpapatibay ng Universal Healthcare Law or yung zero balance billing ng mga ospital. So yun yung ilan sa mga reservation na lumabas from the BICAM report. And then sa nakuha nating impormasyon, si Senator Amy, Senator Bato, Senator Bongo, mga hindi pumirma sa BICAM report. Ay, di paano pipirma si Bato? Nandiyan ba sa Senado yan? Wala talaga. Ever since nung huling pagkikita bago mag-adjourn yung session sa Senado, nung mag-uundas break hanggang sa araw na ito, so far yung pinakamalapit lang na meron ako na malapit kay Senator Bato, yung picture niya doon sa legacy wall sa Senado. Okay. Okay, sige. Ay, isa na lang, Merimon. Gusto kong malaman kung magkano yung program plan sa military modernization na pinasa. Oo, teka, babalikan natin siya. Pero yan yung sinasabi naman ni Senate Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, doon sa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ang sagot niya doon sa ilang mga nagkuro-kuro o mga nagsasabi daw ng mga kongresista na magbumukhang pork barrel daw unprogrammed appropriations. Hindi raw ganun yun kasi targeted itong unprogrammed funds. Meron siyang pinaglalaanan. In fact, yung sa GIP, zero ang allocation dito. Pero for the others, wala na silang kailangang isipin kasi targeted na yung allocation na to. Kasama na dyan yung sa AFP modernization, yung sa automotive sector, and yung iba pang mga kailangang bayarin, plus yung mga foreign assisted programs. Yun nga lang, yan yung isang naging concern naman din ni Senator Amy Marcos na parang nabawasan din daw yung pondo sa foreign assisted projects. Kaya isa yun sa mga rason kaya hindi siya pumirma doon naman sa BICAM report. Okay. Ano yan magiging targeted, Merimon? Usually, ang unprogrammed funds kasi nanggagaling yan sa savings eh. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng savings dahil gumastos na yung gobyerno. Hindi pa naman gumagastos yung gobyerno, kaya wala pang savings. No? Kaya yun yung contradictory sa usapin ng unprogrammed funds eh. So paano nila gagawin targeted? Ito, nakita ko na, revised AFP modernization program, around 50 billion pesos. Ito yung nakuha natin doon sa BICAM Conference Committee, sa PICC. And then fiscal support areas, 4.3 billion pesos. Yung revitalizing, yung automotive industry, 250 million pesos. Ang SAGIP, zero allocation. Program on risk management, 3.6 billion pesos. Yung refund of service development fees, zero allocation din to. Ang sabi rin dito ni Senator Sherwin, hindi naman daw kasi agad-agaran kakailanganin yung pondo para dito sa mga targeted allocations. Kaya hindi naman daw necessarily na within the first quarter, meron na daw dapat itong allocation. Kaya napunta sa unprogrammed appropriations itong specific targeted allocations nila. Malay mo, Tito Ronald, first quarter pa lang, nagdesisyon na yung Malacanang na wag natin gagastusin to para ilagay sa savings. parang yung mga DPWH sa District 1 ng Bulacan. No? Mes nakahanda ng saro. Ay, nung nung panahon ni Amina Pangandaman. May nakahanda ng saro para disburse. Ang bilis nila sa disbursement. Number 1 sa disbursement.
Okay, Bok. Pakawalan natin si Merrimon at nang siya'y makapaglibot-libot sa sa ospital. JRRMC. JRRMC. Maraming salamat, Merrimon Reyes. Podcast Happy New Year, Merrimon. Happy New Year! Merrimon. Ingat. Okay. At tayo magpapasalamat higit sa lahat kay Rol Llamas coming to us live from Batangas. Lipa, Batangas sa kanyang hacienda. Kaway-kaway ng konti, Ronald. At lingon-lingon ng konti, baka si Bato dumaan sa likod mo. Ayan, yan. Hindi, tinatago ko rin siya. Tinatago ko rito. Nasa Batangas daw si Bato. Okay, Tito Ronald, maraming salamat for joining us this afternoon. At higit sa lahat, ang ating Pulitzer Prize winner na si Manuel Mogato na milagrosong hindi nakatulog habang tayo po ay on air. Yan. Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year sa inyo. Ingat kayo ha, mga putok nyo ngayong araw ha. Ingat sa putok. Sa labas ay putok. Happy New Year, kay Manang Minerva. Okay, ingat. Sorry. Just again tomorrow at 4 p.m. for StoryCon. I'm Ed Lingo, kapatid. We are one news all sides all the time. Happy New Year. Happy New Year. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.